Ilang reforma ni Pope Francis tinalakay sa huling General Congregation ng mga kardinal. Silipin sa report. Magsisimula ngayong araw ang isasagawang conclave kung saan pagbubutuhan ng nasa 133 kardinal ang susunod na Santo Papa. Sa unang araw ng conclave, isang beses lang boboto ang mga kardinal. Inaasahang maglalabas ng usok ang chimney mula sa Sistine Chapel. Itim ang lalabas kung wala pang napiling Santo Papa, puti naman kung meron na. Sa Dagupan City, excited na ang ilang Katoliko para sa susunod na Santo Papa. Siguro for me, mas magandang next Pope yung may charism ni John Paul II, may intellect ni Benedict XVI, tapos yung humility and simplicity of Pope Francis. Siyempre, gustong-gusto ko. Pilipino. Bakit? Madali na, siguro madali nating ma-approach, madali nating lapitan, ganun lang. Si Tatay Boy, isang katikista, tiwalang magiging karapat-dapat ang susunod na Santo Papa. At ako'y nananalig sa kanilang pananampalataya pagkat sila ay tunay at lubos na naglilingkod sa Diyos. Para naman kay Sister Carmeli, malaking puwang umano ang mapupunan kung sakaling magkaroon na ng bagong Santo Papa sa mga susunod na araw. Pero masaya sana dahil iniisip ko na yung magiging Pope, no? Makakatulong sa mga nagiging problema natin sa panahon ngayon, lalo na sa simbahan. Sa kasaysayan, ang conclave noong 1503 ang pinakamabilis na natapos lang ng ilang oras, habang ang conclave na naghalal kay Pope Francis at Pope Benedict XVI tumagal ng hindi bababa sa 27 oras. Kasama si Jing Dacanay, Roland Umangay, One North, Central Luzon.